Well guys, sa totoo lang no, may mga oras talaga na nagki-crave tayo ng mga pagkain na gustong-gusto nating kainin at hindi na tayo nagpapatumpik-tumpik pa at niluluto na natin kaagad para matikpan ito ng buong pamilya. Kaya naman for today's video ay gagawa tayo ng isang napakasimple ngunit masarap na recipe ng cheesy nachos na pwedeng-pwede nating gawin sa ating mga tahanan. At I'm sure magugustuhan ito ng ating mga anak at hindi na rin tayo mai-stress na mga nanay dahil ang mga ingredients nito ay basic lamang at makikita sa ating mga kitchen. Kaya wag na nating patagalin at umpisahan na natin. So as you can see, ito yung mga ingredients na ginamit ko for this recipe at yung the list of ingredients ay ilalagay ko po sa last part ng video na ito. Gawin ko. So, pag wala, di wag ka nang magpaka-stress, di ba? So, bawal ang ma-stress. So, in behalf of cumin seeds powder, you can add in some ground pepper. Hindi naman kikibuyan. And then, 2 tablespoons of tomato sauce. And kung gusto mo naman ng konting spicy, pwede po tayo maglagay ng chili flakes. And of course, dapat may asin. Kasi, syempre, di ba? And we are also putting in some 2 tablespoons of mayonnaise dahil ito ang magbibigay ng linamnam sa ating dish. So guys, I'm using this nachos. So, gagamit ko ako guys ng 2 packet. So, meron ako dito ng 2. So, buksan natin. So guys, since okay na po yung ating mixture ng ating toppings, ngayon naman ay i-arrange natin yung ating mga nachos sa isang stainless plate.
So, baka magtataka po kayo bakit stainless. Kasi kung wala kang oven or microwave, we have to use this stainless plate dahil we are going to heat this up later on para mag-melt lang ng konti yung ating cheese para more tastier siya. So, i-arrange lang po natin yung ating mga nachos evenly and then we can put on already our toppings. So, since dalawang plate ang piniprepare ko dito, so, yun, lalagyan ko na ng toppings ito. Wala dyan. O, di ba? Nakita nyo guys, ang bongga. It looks so delicious. At napakaganda ng kanyang kulay. Nakaka-attract talaga siya. So, you can prepare this guys whenever you have party. O, di ba? Kasi minsan nakakauma yung mga pagkain. So, you can prepare this as a side dish. So, lalagyan nyo lang ng konting coriander on top. And then, pwede nyo na siyang lagyan ng mayonnaise at ng cheese. So guys, kung maglalagay kayo ng mayonnaise sa toppings, no? So pwede kayong maglagay ng marami. Depende po 'yan kung saan kayo masaya. O di ba? Kasi kanina naglagay na ako while I mixing all the mixture, naglagay na ako ng mayonnaise. So, yung toppings ko ngayon ay konti lang yung ilalagay kong mayonnaise. So guys, after na po natin nalagay yung mayonnaise, then we can add in the last but not the least ingredient na nagbibigay ng linamnam sa dish na ito, kundi ang cheese. So we have to put more cheese dahil nga cheesy nachos, so mas maganda or mas masarap kung maraming cheese ang ilalagay natin. So ito ang magbibigay ng linamnam sa ating dish.
guys, right after na okay ng lahat, na ilagay na natin yung cheese. So, mag-prepare na po tayo ng isang casserole kung wala naman tayong oven or microwave. So, pwede nyo po itong gayahin yung ginagawa ko. So, kung wala kang oven, huwag kang magpaka-stress. There is a solution for any problem, diba, Char? So, pwede nyo gayahin ito. So, ilagay nyo lang on top and then takpan nyo saglit. And then, after siguro mga 1 to 2 minutes, pwede nyo nang i-check kung nag-melt na yung cheese kasi kailangan mag-melt yung cheese ng konti, no, para tastier yung ating cheesy nachos. So, after that, i-check natin and then kung nakita na natin na medyo melt na siya, so, okay na yun and that's it. So, ayan guys, so, nag-melt na siya, oh. Yan. So, dapat ganito siya. O talagang nag-melt yung ano niya, yung kanyang cheese. So, ito na guys yung ating finished product. Tikman natin. Yan. Masarap. Malalasahan mo talaga yung ano, yung cheese na nilagay ko. Ang sarap naman. Pahingi ulit. Alam niyo guys, sa totoo lang, kapag kinain mo siya, parang mapapasubo ka ulit kasi ang sarap ng lasa niya. So, nag-balance talaga yung mga ingredients na nilagay natin, yung sourness, ng mayonnaise, yung saltiness, nandoon, ang sarap, grabe. O diba guys, nakita nyo naman, napakadali lang gawin itong cheesy nachos. It's so simple but yet so delicious recipe na alam kong magugustuhan talaga ng inyong pamilya. So, if you have tried this recipe before, please do comment below in the description box of this video. And please don't forget to subscribe to this channel. And thank you so much for watching. See you soon. Bye!